Mahalagang parte ng pagluluto ng masasarap na putahing Pinoy na Pinoy ang paggamit ng mga sangkap na likas na matatagpuan sa ating kapaligiran. At kung kadalasan hindi natin masyadong pinapansin ang mga masasarap na damo, halaman, at mga talbos na tumutubo lang sa tabi-tabi, dito sa Yumis Farm sa Ilayang Bukal sa Tayabas, Quezon, kakaibang atensyon at pagpapahalaga ang ibinibigay nila sa pagpapalaki ng mga ito. Lahat nagsimula dahil sa pagkakaroon ng diabetes ng asawa ni Ma'am Alice Valdoria. Nagsimula ang Yumis Farm po ng 2015. Nagkataon lang po na... 2015? Yes, na-diagnose ang asawa ko ng diabetes. Okay. Ayun, kaya sabi ng doktor niya, ay may dalawang option ka naman, ma'am, para ma-normalize yung kanyang blood sugar. Ang una, yung ginagawa ng marami. Gamot. Maintenance. Synthetic na gamot. Kaya lang hindi ko nagagaranti after 10 years kung walang internal organ na nasira. Sabi ko, ano po yung second option? Meron ba kayong linang? Eh, nung time na yun, parang isang taon kami pumupunta po dito kasi ang layo nito dun sa Pero ito, sa matagal city. nyo na po property. Matagal na itong property namin. Tapos sabi niya, kung gusto mo na mas mahabang buhay ng asawa mo, magtanim kayo ng sarili niyong pagkain at yun na ang gamot niya. Change of lifestyle. Change of lifestyle. At yun yung ginawa namin. Wala kami sa hinagap na magiging ganito to. Ang nakakatuwa, nakaka-addict palang magtanim. Ay, totoo. Ito talaga yung naging gamot na niya plus pagkain na namin din. Yes, totoo. Tsaka ito na ngayon, hindi lang siya basta parang personal project lang. Lumawak na. Yes po. Dito masayang ipinagmalaki sa amin ni Ma'am Alice ang mga tanim niya na kadalas ay di pinapansin ng karamihan. Pero ay napapakinabangan at makakain pala. Ito yung bagong tanim lang namin at inilipat. Ano yan, ma'am? Isang klase siya ng coriander, yung Vietnamese coriander. Yes. Mabilis siyang dumami. Tapos dito, meron kaming... Yung variety po ninyo ng alugbati ay? Dalawa, sir. Yung green tsaka yung violet. At saka ito, ma'am, isa pa to, hindi alam ng karamihan. Sapsapon. So ito yung sapsapon. Pag tinikman nga, sir, yung pinapatikman ko din yung dahon sa mga guests. Iba rin yung kanyang lasa, di ba? May kakaiba din siyang, di ba? Unang pagpasok sa bibig, parang sa akin parang una ko natandaan is parang apple mango. Pag may nakita po kayong gantong damo, pakalat-kalat dyan sa mga kadalasan to, ma'am, sa tabing kalye lang. Opo, kahit saan makikita nyo yan. Ito, mapapansin ninyo yung bulaklak niya. So yan po yung sapsapon. Pakita ko sa iyo ang garlic vines. Ito ang aming bawang nung panahon ng pandemic. Kanin na lang ang kulang at may adobo ka na. Anong tawag niyo dito, ma'am? Garlic vines. Garlic vine. Pero ba't niyo po siya tinatawag na adobo? Ay, may adobo, chef. Tingnan mo, ito. try mo. Ito mismong dahon. Itong dahon? Yes, chef. Kaya yung mga bata, tuwan-tuwa pag naaamoy ito eh. Wala siyang amoy. Pero kapag sinaktan mo... Yes, kailangan mo siyang saktan muna. At pira-pirasuhin bago mo maamoy yung kanyang... Meron din siyang tapang nung bawang. Di ba? Lasang bawang. Kaya ito yung bawang namin nung panahon ng pandemic. Di ba parang pag kumain ka ng bawang na hilaw, yung parang matapang, nakakapaso yung kanya. Ganon din siya. Di ba? Gamitin natin to. First time lang namin makakagamit ng gantong ingredient. So, ayan o.